Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program of the Commission on Catechesis under po sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, of course, wala pa rin po ang main anchor namin, pero po may kasama ko ngayon sa booth, no? Second time na niya ngayon dito. At gusto ko siyang i-retain dito. Okay. Pakikilala ko po muna siya para bumati siya. Siya ang Director for External Affairs and Media ng University of the Assumption. Our Archdiocesan University and first Archdiocesan University in Asia. Ayan po, Brother Fer Santos. Pakilala ka muna. Magandang gabi, Jason. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig dito sa sa inyong programa at sa lahat po. Ito ang aking second time dito at sana ay maging mabunga itong presensya ko ngayon. Oo nga. Okay. Okay ba yung microphone? Okay. Today is June 8, Monday. Ayan. And it is the 10th week in Ordinary Time. At dati po, Monday, it is intended for migrants, OFW. Pero po wala ngayon yung dalawang co-host namin na from Migrants Desk. Kaya, ayan, kasama ko si Brother Fer. Meron po silang pinuntahang importanteng parang kahapon yata Migrants Day Kaya busy po sila ngayon. Anyway po, dalawa kami ngayon, so stay tuned with us. Sige po, umpisan po natin sa text line numbers. Mag-text lang po kayo sa Smart number 0918-351-8282 o kaya kung naka-Globe naman kayo ay mag-text kayo sa 0917-363-3738. Okay, at yung Connect Kakatekista naman po, SMS service ng mga katekis na malapit na pong magturo ngayong school year 2015-2016. Kung gusto po ninyong sumali pa, text po ninyo yung REG capitalized and then space, yung pangalan nyo, / yung school nyo or parish. Dito po ninyo i-send 0927-891-0966, 0927-891-0966. Ayan. At live streaming naman po, kung gusto nyong manood po sa live streaming, www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook account namin. Facebook account name is Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Of course, thank you po sa dalawang nagme-maintain ng SMS service namin, si Sister Zon Basco at saka kay Ronnie Pascual, ang nagme-maintain naman ng Facebook accounts. Okay. O sige po, Brother Fer, umpisa na natin ang Gospel for today. Napakaganda ng Gospel natin ngayon. A reading from the book of Matthew, chapter 5, verses 1 to 12. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain. He sat down, and his disciples gathered around him. Then he spoke and began to teach them. Fortunate are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Fortunate are those who mourn, they shall be comforted. Fortunate are the gentle, they shall possess the land. Fortunate are those who hunger and thirst for justice, for they shall be satisfied. Fortunate are the merciful, for they shall find mercy. Fortunate are those with pure hearts, for they shall see God. Fortunate are those who work for peace, they shall be called children of God. Fortunate are those who are persecuted for the cause of justice,
for theirs is the kingdom of heaven. Fortunate are you when people insult you and persecute you and speak all kinds of evil against you because you are my followers. Be glad and joyful, for a great reward is kept for you in God. For that is how these people persecuted the prophets who lived before you. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Wow, ang ganda, no? Brother Fer. Alam mo, nag-search ako sa Good News Bible, ang ginamit nilang word ay happy. No? And then sa New American Bible, blessed. Blessed are the poor in spirit. And then sa Christian Community Bible, fortunate. No? Alin dun sa tatlong words ang gusto mo? Gusto ko yung happy. Pareho tayo. Pero yung blessed maganda din. Oo diba? nga, oo. Pero parang pare-parehong kaya lang ang sarap pakinggan yung happy, no? Happiness. Lahat tayo naghahanap ng happiness, yes, diba? Yes. So, at ito, siguro po tatalakayin namin 8 ngayon at saka 4 ngayon at saka sa second part 4, no? Kasi 8 sila. The 8 Beatitudes. Yan. And then they are the heart of Jesus preaching. Sige, may short reflection ka muna bago natin talakayin isa-isa. Oo, gusto ko lang i-share, no? Kaninang umaga kasi ay nagkaroon kami ng misa sa University of the Assumption para i-welcome namin yung mga freshmen, yung mga first-year students namin sa college, no? Ang nagmisa ay sila Father Josel at saka si Father Oliver. So in the homily, doon sa homily ni Father Joseph, sabi niya, kung meron kayong papel ngayon, isulat nyo, what makes you happy? Parang, so nag-reflect din ako. Sabi ko, ano ba talagang nakakapagpasaya sa akin? Gusto ko sabihin, kotse sana, na may kasamang driver, kasi hindi ako marunong mag-drive kasi wala akong kotse din. Pero, naalala ko yung tatay ko habang nagre-reflect ako, no? Yung tatay ko, napakasimple ng buhay para sa kanya Yung paggising sa umaga, kakain, tapos kukunin na yung kanyang bike sa madaling araw, magbabike, papunta sa baryo, tapos pupunta sa bukid, and then magtatanim ng konti, ayusin yung kanyang mga tanim doon, then mag-iisi lang doon, na rin magpapahinga, minsan makikipaglaro sa barkada ng sugal ng konti, no? Pero ganun kasimple yung buhay niya. Pero kitang-kita mo na masaya siya. Pag-uwi niya sa gabi, bata pa kami noon, makikipaglaro siya sa amin kahit napagod na siya maghapon doon sa bukid. And then sa tinitingnan ko doon, sa tingin ko, yun ang nakakapagpasaya sa kanya. Masayang-masaya siya sa ganung klase ng pamumuhay na simple lamang. Sa akin palagay, ito yung masaya, no? Yung hindi yung kung ano-ano yung iniisip natin, kung minsan din naman kailangan, no? Kaya nga sabi ko kanina, kinausap ko yung tatay ko, sana maging ganun din yung kasimple, yung kagustuhan ko sa buhay, no? Yung simple lang na para masaya yung buhay, hindi komplikado. Yun, ganun ang sa akin na reflection ko sa ating sa Beatitude. At tingin ko yun ang gusto ng Jesus sa atin, simpleng buhay lang din. Ang ganda. Nakikinig ba siya niyan? Actually, wala na siya. Matagal na siyang umuwi sa langit. Oo. Okay. Totoo yun na ako naniniwala din ako sa sinabi mo, no? Simple things can make us happy. Kasi kung ikaw sanay sa simpleng ganon at masaya ka na, hindi ka na maghahangad ng kung ano-anong bagay na minsan hindi mo naman makukuha, no? Or kung makukuha mo nga, you have to do something na hindi tama. Di ba? Kaya, totoo yun, no? Yung iba-iba kasi ang happiness natin. No? Yung mga kabataan, totoo yun, madalas mga material things. Pero tayong mga edad na ikaw pala, hindi pa masyado. Kaming mga may edad na, we prefer simple things. Tsaka, ang happiness. Totoo yun yung pagkagising mo. Dapat pagkagising ng tao, happy na siya. Ako napakasimple din. Pagkagising ko, talagang kape ang hinahanap ko. Then hawak-hawak ko na yung mug ko. Haharap na ako sa altar ko.
O, nagkakape pa ako, nakaharap na akong gano'n, mag-start na akong magdasal, no? Sabi ko, Jesus, alam ko, naintindihan mo naman, talagang nagkakape ako, tapos kinakausap ko siya. Pero speaking of yung mga kabata, ay sige. Sige. Pero tuwan-tuwa na ako noon. Yung pagkagising mo, very happy ka. Masaya na, no? Oo, sige, mga kabataan. Naalala ko lang, sinabanggit mo yung mga kabataan. May kakilala ko mga kabataan na bilib ako sa kanila. Napakasimple lang din ng kanilang pananaw sa buhay. No? Hindi sila yung mag-aarabong kung ano-ano yung mga suot gamit na ito ay isang community ng mga kabataan, no? At ako bilib ako sa mga tao na makita mo na masayang-masaya sila sa buhay nila na gano'n, nakakatulong sa kapwa, simple yung buhay nila. So meron mga ganong parang akong kilalang mga kabataan naman. Pero siguro ko konti na lang ang ganon. Usually kasi mga bataan ngayon talagang kung ano-ano ang pinagbibili. kaya nga, 'di ba, ang mga malls talagang punong-puno ng mga kabataan na kung minsan hindi man kailangan talagang bibilhin, no. Pero para sa kanila, that's their happiness, ganon. Mga abubot. Mga ano. O sige, ano natin ng isa-isa yung walong number 1, sige, ko muna yung number 1. Blessed or happy or fortunate are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yan, galing kay Matthew yung gospel natin ngayon, no? Kay Matthew, alam ko si Matthew, nung nag-preach siya nasa siya, no? Sermon on the Mount, nasa taas siya mountain. Pero si Luke, although may pagkakaiba yung nila, si Luke nasa plain na yung poor in spirit ni Matthew, parang sinasakop lahat, hindi kagaya nung kay Luke, talagang yung mga walang material things, no. Pero dito kasama yung mga poor in spirit, kasama yung those who need God. So kahit mayaman ka, kung sa palagay mo or nararamdaman mo that you need God, then you are poor in spirit. No? May mga mayaman naman na gano'n na oo nga, nasa akin ang lahat, pero wala namang kwenta yun Kung wala ang Panginoon sa akin, hindi ako pwede. So parang hindi sila attached sa kanilang kayamanan. Ito yata yung kabaligtaran ng arrogance, yung poverty in spirit, yung alam mo na may isang Diyos na kailangan mo, at may mga kapwa rin tayo na kailangan natin, na we cannot do things alone. Yung ito yata yung ibig sabihin ng poverty in spirit, no? Na totoo naman yung mga ito, at napakahirap mabuhay na nag-iisa. Totoo yun. Yun nga, kasi yung sabi nila, poor in spirit, yun lang bang walang material goods, deprived of material goods? Hindi po, no? Kahit mayaman ka, pwede kang poor in spirit, sabi ko nga. Kasi dalawang klase ang mayaman. May mayaman na talagang sobrang attachment sa riches niya. Meron namang mayaman hindi, no? Alam niyang gamitin sa tama yung kayamanan niya. So, alam niya na kailangan niyang Panginoon. Without God, walang kwenta lahat ng kayamanan niya. So, those are poor in spirit. And then, ang pangalawa, yung deprived of material goods, syempre. Power, and then, they tend to tolerate to God, no? Yung bang kailangan nilang Panginoon. Yung they incline to trust Him easily and completely. So, yun po ang poor in spirit. No? Yes. Blessed sila, fortunate sila, at happy sila. At sa kanilang kaharian, no? Oo. Ang kaharian ng lahat, kaharian ng Diyos sa kanila. Napakadiretso nito. For theirs is the kingdom of heaven. Ang ganda, no? Oo. Sa kababaang loob, dahil sa poverty in spirit, sa'yo ang langit. Okay, yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Fortunate are those who mourn, they shall be comforted. Yan. So, yung keyword mourn, no? Malungkot. Ganun ba yun? Yan. Ito yung mga those who mourn, no? Mako-comfort sila kasi may bibigyan sila ng hope na in the midst of their trials, yung mga difficulties nila, yung mga sufferings nila, no? Someday mako-comfort sila. Kapag ang Panginoon
talagang sinama mo sa buhay mo. No? At saka walang natural lang siguro yung malungkot tayo, no? Natural lang siguro yung umiyak tayo pagka May meron tayong problema. nararanasan mga problema. Pero hindi ibig sabihin nito na nawawalan ka na ng hope, kundi dahil may pananampalataya ka sa Diyos ay ang pag-iyak mo ay hindi pagkawala ng pananampalataya, kundi isang natural reaction to something, to a situation siguro na hindi maganda, pero sa kabila noon ay nandun pa rin yung pananalig mo na nandyan ang Diyos, no? Nandyan ang Diyos. Kasi nga yung 'di ba may kasabihan nga sa matanda, habang may buhay may pag-asa, 'di ba? Kasi kapag dumadanas ka ng mga trials na ganyan, mga sufferings, hindi pwedeng walang katapusan 'yan eh. Oo. No, lahat ng nangyayari sa buhay natin may katapusan, hindi hanggang-hangga nagsasuffer ka, 'di ba? So may hope tayo. Kasi ang hope po, the word, actually, isa siya sa 3 theological virtues. Kapag wala ng hope ang isang tao, parang patay na, di ba? Lahat tayo, mahirap ka man, pinakamahirap, pero dapat may hope tayo, no? At hindi lang po ito, no, hindi lang sa mga trials and difficulties natin, sa school, sa trabaho, and even in our relationship with others, no, we will be consoled. Yan. Yes, oo. At saka pati na rin yata, kasama na rin yata dito, Chingson, yung mga nagiging malungkot tayo dahil sa nararamdaman natin yung kahirapan ng iba, mga nararamdaman ng iba, no? Yung hindi kasi tayo hiwalay, nalulungkot tayo para sa kanila, no? Hindi yung parang wala ka nang nararamdaman kahit nakikita mo nangyayari sa kapaligiran mo, no? Yung parang indifferent ka, no? Sabi nga nila, ang opposite daw ng love hindi naman hatred eh. Indifference. Kapag wala ka ng pakialam sa nakikita mong lalo na ngayon, yung kahirapan, tapos wala ka ng pakialam, nagsasaya ka pa rin, so hindi po tama yun, no? May gagawin tayo at gagawin. Yung nga isang prayer ni St. Francis, di ba? Yung sabi niya, sana mawala sa atin yung pagiging indifferent natin sa ating kapwa. Okay. So, yun po ang pangalawa. Sige, pangatlo po. 8 po ito eh. Okay. Sige, pangatlo. Fortunate are the gentle, they shall possess the land. Yan. Okay. Gentleness of spirit. Yung mga lowly, yung mga humble, no? O yung sa ibang Bible, meek ang ginamit na word ay meek. Happy or blessed are the meek, for they shall inherit the earth. No. Pag sinabing meek, parang isang maamon tupa. Oo. Meek and humble of heart, no? Sa mundong ginagalawan natin, parang hindi acceptable talaga yung meekness, no? Parang ang meekness is synonymous to weakness, no? Parang pag meek ka, parang mahina ka, gano'n. Yung tahimik ka lang, hindi lumalaban, no? Parang gano'n ang tingin natin sa meek, eh. Pero ang Diyos, iba ang pananaw niya sa gentleness, no? Sa mundo, ang pananaw niya sa meekness ay weakness. Pero ang Diyos ay iba ang pananaw niya sa pagiging gentle, pagiging meek. Gentleness of spirit, no? Ayan po, pangatlong beatitudes. Yan, pang-4. Sige, blessed are those who hunger and thirst for justice, for they shall be satisfied. Ayan. Ano ito, no? Parang longing for God din, no? Yung you hunger and thirst for, or you long for God, or hunger and thirsting for justice or for holiness. Ang daming ibig sabihin, no? Kapag ganyan po ang isang tao, masasatisfy siya in the end. Yung sa tingin ko yung thirst o pagkauhaw sa hustisya o pagkakapantay-pantay ay kailangan natin ngayon, no? Hindi yung pero sa mundo natin ang nangyayari, yung the powerful ay lalo pang
Oo. inaano yung mga tao, no, na Oo. iba ang sinasabi ng Diyos sa atin. Oo, yun nga no. Lalo na ngayon sa panahon natin, no. Ibang-iba. Nung malilit kami, hindi ganyan ang panahon pero ngayon talagang you have to have a lot of self-control at saka no. Yan, happy are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Yan. 4. Ikakat muna natin dahil sa second part, i-discuss natin ng number 5 to 8. No? Mabigat ito. Brother Fer. Alam mo yung 10 Commandments madali lang sundin Pero ito, ako pagka binabasa ko ito at susundin mo, parang papunta ka na sa holiness Oo, diba? kaya nga maganda raw na sundin. yung examination of conscience natin, dito natin binabasa Oo. Sabi ko, wow, ang bigat, no? Mas madali ang 10 Commandments na sundin kaysa dito. Pero ito yung bagong batas, ito yung new law ni Kristo. Ito ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon, Okay, sige po, mag-break po muna kami at makikinig tayo ng isang magandang awit. Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who weep. The people in darkness have seen a great light. The Lord of our longing has conquered the night. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. We are sons of the morning, we are children of day. The one who has loved us has brightened our way. The Lord of all kindness has called us to be a light for his people, to set their hearts free. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. God is light, in him there is no darkness. Let us walk in his light, his children one and all. Oh, comfort my people, make gentle your words, proclaim to my city the day of her birth. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day.
Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo at wala po ang main anchor na si Father Pep, pero kasama ko po ngayon sa booth si Brother Fer Santos ng University of the Assumption. Ayan. At dinidiscuss po namin isa sa pinakamahirap na gospel po sa Gospel of Saint Matthew, yung 8 Beatitudes. No po? Natapos po kami sa 1 to 4. Number 5 na po kami. Pero may babasahin lang po akong isang texter from 9444. Sabi niya, "Good PM po, Mr. Santos. Ikaw ba yung judge sa TV 36? Dito sa jail, palagi ka naming nakikita sa TV." Yun, sagutin mo, brother. Opo, ako nga po yun. At ako ay naimbitahan minsan na mag-judge do sa kanilang talent search dahil ka-partner po ng University of the Assumption ng CLTV 36. We support each other at kasalukuyan actually napapanood sa kanilang istasyon yung mga pelikulang gawa ng aming mga estudyante. Talaga. Okay. So, yun po. Siya daw yun. Ayan. Okay. Isa pa pong texter from 1613. Good PM po. In the Beatitudes, Jesus invites to make amends are because they are aligned with the world. We can also have joy in our hearts if we acquire spiritual values. Salamat po. Ayan. Opo, totoo po yun. We have joy in our hearts, no? Dahil itong mga values na to na talagang nanggaling sa ating Panginoong Jesus. At kung magagawa po natin ito, nako, napakaganda po. Napakasaya ng buhay natin. Mhm. Ayan. Okay, sige. Number 5. Beatitude number 5. Nasa panglima na po tayo. Fortunate are the merciful, for they shall find mercy. Yun, nako. Ito ang isang binigkas ng husto ni Pope Francis nung dumating siya dito, di ba? Mercy and compassion. Ayan. At lalo na po ngayon, kailangan natin ito dahil Year of the Poor po ang 2015. Dito po sa Beatitude na ito, number 5, mercy dito means not an emotion, no? It is more of an action. Pag sinabi po nating mercy, more of an action, empathy, no? Parang pinoprovoke tayong may gagawin tayo to do something. Iba po kasi yung ano ba yon sa Tagalog, mercy. Naaawa ka, may mercy ka sa kanya, tapos hanggang doon lang. Kailangan po pag sinabi nating blessed are the merciful, kailangan you have to do something, di ba, Brother Fer? Oo, at tingin ko ito rin yung pagiging mapagpatawad, no? Yung merciful, yung mapagpatawad ka sa mga sa iba, no? I think ito yung kauna-unahan eh. Kahit ano yung ginagawa nila sa iyo ay kailangan magpatawad. 70 times 7 eh. Oo, yun ang gusto ng Panginoon, no? Walang katapusan ng 70 times 7. Ibig sabihin, walang katapusan yan. Hindi yung imumultiply mo yung 70 times 7. Talagang hanggang magpapatawad ka, no? Merciful. Kung paanong tayo ang Diyos Ama, no? Pinapatawad tayo at palagi tayong hinihintay pagkatapos nating magkasala. Ando doon palagi ang Diyos Ama naghihintay sa atin, no? Okay. May add ka pa? Punta na tayo. Pag kasi sinasabi itong pagpapatawad, ako like ko sinasabi, when we pray the Our Father, sinasabi natin, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. No? So, kailangan magpatawad ka para patawarin ka rin ng Kung minsan sasabihin natin, ang hirap, lalo na kung hindi ikaw ang may kasalanan. Diba, sasabihin natin, no? Totoo yun. Pero, with God's mercy and grace, makakaya natin. With poverty of spirit, poverty of spirit, madali lahat ito. Kung tayo lang, hindi natin magagawa, kung tayo lang mag-isa. Oo naman. Pero pagka andyan na yung the grace of God, magagawa natin. Correct. Lalo na kung talagang masakit yung ginawa sa'yo, masama yung ginawa sa'yo, di ba? Oo. So, yun. Okay, number 6.
Number 6, fortunate are those with pure hearts, for they shall see God. Yan. Oh, parang mahirap yata ito. Makikita mo ang Diyos, no? Oo nga, no? Pure in heart. Meron ba pure in heart sa ating mga nandito sa mundo? Yan. Pero may kahulugan din ito po. Total self-giving to God. Clean heart, ne? Oo, Clean heart. Oo, yung self-giving sa Panginoon. Sabi ko nga, total self-giving, no? Pure in heart. O pwede rin po itong doing or giving our best. Oo. Pure in heart ka rin yun kasi. Kahit ano yung trabaho mo, kahit ano yung pinapagawa sa'yo, as long as you are doing or giving your best, then you have pure in heart. Gusto ko lang basahin ito, Sige. Chison, Okay, sinasabi sige. dito. Having a clean heart simplifies and uncomplicates one's life. Oo nga naman, no? By removing the detritus of impurity, it becomes possible to grasp that interior freedom which leads to a joyful embrace of God's will. Pag malinis yung puso mo, malinis yung pag-iisip mo, wala kang mga hidden agenda, mas madali, walang complication. Oo, yun nga, totoo yun, no? Once na may hidden agenda ng tao, wala na, hindi mo na masasabing pure na yon, no? Pure in heart, no? Malinis, tsaka eto, ibibigay mong lahat, no? Giving your best. Siguro may apply din ito sa mga nagliligawan ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, marami sa mga kabataan ng pag nanliligaw mukhang hindi naman pure yung kanilang intentions, no? May napanood ako sa TV minsan soap opera, nakalimutan ko yung title. Ang tanong nung babae kung mahal mo ba ako? Hindi makasagot yung lalaki, no? I don't know kung nangyayari sa totoong buhay ito ngayon sa mga kabataan, pero sa mga kabataan nakikinig ngayon, siguro ito yung magandang tanong, no? Pag nanligaw kayo, mahal nyo ba siya? Naalala ko tuloy nung nasa parokya pa kami ni Bishop Bobet, merong nagpapa-interview na ikakasal, batang-bata yung mga nagpapakasal. So sabi ni Bishop, ikaw muna mag-interview sa kanila. Tin-interview ko naman. Tinanong ko yung lalaki. Una yung babae, tinanong ko, mga bata, mukhang yung babae, mahal na mahal yung lalaki. Pero nung yung lalaki na, kasi buntis na yung babae, yung lalaki na, tinanong ko siya, mahal mo ba siya ako? Di siya makasagot. Na-sense ko na merong so sinabihan ko si Bishop kung ano nangyari sa interview. Awa ng Diyos, hindi natuloy yung kasal. Hindi natuloy? Kasi pagka gano'n, hindi kasi naman talaga solusyon yung halatang-halata na magkakaproblema lang later on. So importante yung agenda, yung cleanliness ng ating mga puso. Alam mo, meron akong gustong ibigay na example ng isang teacher dito, no, pure in heart, no. Yung bang ang isang teacher pagka ang tingin niya sa isang estudyante, no, puwera pa yung sa bahay, gagawa pa siya ng lesson plan, imbis na matulog na siya ng maaga, gagawa pa ng lesson plan. That is sacrifice, no, para sa mga estudyante niya. Oo. No, nakikita ko din ang pure in heart sa mga teachers. No, yung pagka-dedicated nila sa kanilang trabaho. Oo. Pwede nating sabihin talagang yung they show care and love sa mga estudyante nila, lalo na sa mga elementary, no? Sa kinder, tsaka sa prep. Saludo ako sa lahat ng teachers, pero napakalaki ng respeto ko sa mga nagtuturo sa kinder at saka sa mga maliliit kasi sakripisyo talaga. Kung sa bahay, kasi sa bahay nakikita ko yung mga kapatid kong babae pagka yung mga anak nila maliliit, tumataas ang presyon nila pagka masyadong matigas ang ulo ng mga bata. No? What more kung meron kang 20 ganong klaseng mga bata sa isang kwarto. Kaya ako ang taas na respeto ko sa mga kinder at saka yung mga teacher po sa University of the Assumption, sa kinder at saka sa prep. Ang laki na respeto ko sa inyo. Sa bahay, totoo yun. Magkakapatid, sunod-sunod. 2, 3 lang yan.
takbuhan sa bahay. Talagang ang nanay tataas ng presyon. Totoo yung sinabi mo, tapos how much more ito? 20. Oo. At sa public schools, 30, 40, 50. No, babantayan mo ang mga yan. Di ba talagang teachers have pure hearts. Mhm. Hindi lang sa dahil ngayon panahon ng pag-aaral, ayan, papasok na yung mga estudyante. Pero talagang ang isang teacher, pure in heart siya. Okay, number 7. 7. Fortunate are those who work for peace. They shall be called children of God. Oh, yan. Nako, ang hirap yata ng trabahong ito, no? Peacemaker. Ayan, yung kung minsan, mga social workers natin, kung minsan ganyan din yung mga peacemakers, no? Minsan, padadala sila sa Mindanao, ganyan, no? Hindi madali yung ganyan trabaho, no? Pero ang ganda nung kasunod, they shall be called sons of God. They shall be called sons of God. Mahina ba yung microphone ko? Okay na? Ayan. Yung bang kapag concern ka sa peace, no? Lalo na sa bansa natin, sa bandang Mindanao. You will be called sons of God kapag kaisa ka sa mga peacemakers. Ay, yung bang ngayon, yung bang Samoro, I hope may unite na tayo. Sana matapos na. Oo. Although nagho-hope pa, no? Kasi kapatid din natin sila eh. Yung mga Muslim, kapatid din natin sila. Why hindi naman kailangang mag-away ang Kristiyano at no? Okay. Isisingit ko lang itong isang texter from 1613. Sister Zon, Brother Fer, tanong ko lang po, bakit kaya po ang mga Beatitudes are paradoxically stated? Contrary to expectation. Sabi niya, thanks again po. Ayan. Nako. Paradox. Paradox po. Pag sinabi nating paradox, magkaibang ideas, pero pag pinagsama, nagmumukhang tama. Tama ba yun? Oo. Ayan. Kahit naman po ang faith natin, minsan paradox din ang faith natin eh. Ano yung tanong niya? Bakit daw paradox? Paradoxically stated. Oo. Actually po, ang Panginoon natin, parang mahilig siyang mag-sermon ng ganyan. Paradox yan. Yung bang, kasi po, kapag ka paradox kasi, ang dalawang ideas, ang tingin ko, Brother Fer, mag-iisip ka eh. Hindi mo tatanggapin lang basta kung ano yung narinig mo, tatanggapin mo lang. Hindi, mag-iisip ka. Parang yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Tsaka, sige. Halimbawa, nagsisermon siya, o Sermon on the Mount. Huwag yung nakikinig ka lang. Tapos, stop ka na doon. Hindi, kailangan nakikinig ka, pero nag-iisip ka din doon sa sinasabi niya. Am I right doon? Pero kung titingnan natin yung Beatitudes, although ito yung new law, no? Sabi, new law, pero pag tinignan mo, they are statements hindi sila utos. Statements sila, no? Yun nga lang, sisimulan niya sa isang positive, negative, tapos tatapos niya sa isang negative na I would like to leave that to the authorities kung bakit Oo nga, no? Pero totoo yung sinabi mo, unlike yung 10 Commandments po, yung 10 Commandments, they are series of commands. Pero itong mga Beatitudes, para silang essential qualities, para silang actions, attitudes of Christian living. Kaya nga po kanina nasabi ko, yung mga 10 Commandments, andali madaling sundin. Pero ito talagang more on qualities sila. Diba? Qualities ng tao. Ano po? So, yan po, no? Peacemakers, number 7. Happy are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Yan, panghuli. Fortunate are those who are persecuted for the cause of justice, for theirs the kingdom of heaven.
Yun. Persecuted for the cause of justice. Persecuted for righteousness. May nangyayaring ganun, di ba? O, yung mga santo natin. Oo. Ang dami nating santo na they were persecuted, lalo na nung during the reign of Decius, no, yung mga persecutors nung unang panahon, for righteousness, and then for theirs is the kingdom of heaven. O, ang kauna-unahan na persecute actually si Kristo mismo Oo, yun nga Siyang no? kauna. And we are following the path of Christ. We should be ready dito sa mga persecutions na ganito. Hindi pwedeng mawala yung mga yan. So, nangyayari din po ngayon sa atin, no? Sa panahon natin, hindi lang nung panahon ng mga santo po, no? Actually, even in our, Brother Fer, in our daily lives, sa mga nagsisilbi sa simbahan, di ba, pine-persecute ka kung minsan. Yung mga nagsisilbi sa simbahan. Lalo na kung ang dami mong ginagawa. Sino ba yan? Bakit ang daming ginagawa sa simbahan? Isa lang, anak lang yan ng karpintero or anak lang ng ganito, ganyan, di ba? Actually, gusto ko rin ibalik ulit sa kabataan kinukwento ko kanina, no? Yung mga grupo ng kabataan na yan. Ang tingin sa kanila kakaiba Kasi nga, hindi sila kagaya ng mga kakapwa nila kabataan. So, pag nasa school sila, parang kakaiba sila kasi iba yung pananaw nila, iba yung pinapakita, iba yung inuugali nila. So, because of that, tampulan sila ng mga panloloko ng mga kaklase. Pero, they don't mind. Kasi nga, alam nila na anyone who follows Christ must be ready to be persecuted. So, ito yung nakikita ko doon sa mga kabataan na yon. Okay. So, ito po, na nangyayari. Happy are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Parang a real sign of union with God din ito, no? Yung bang when we suffer, when we are being persecuted para sa Panginoon, then it is a union with God. At isa pang nakikita ko dito, Brother Fer, yung kapag when we stand for our convictions, kahit na even if it means rejection, no, verbal abuse, 'di ba? Kung minsan ito ang conviction ko pero I'll stand by it, no? Hindi ano ba 'yon? Yung talagang ito na no, hindi ka uurong. Ito yung kahit na maging unpopular ka. Yes. Kasi alam mo tama ka Kasi kung minsan kapag tama ka, magiging unpopular ka Kasi iba kasi ang gusto ng mundo. Oo, at kung minsan nga, pati mga kaibigan o pati mga kamag-anak ay magagalit sa'yo, it's happening now. Nakikita natin sa national scene. Merong ganyang nangyayari ngayon. No, dumilitaw na yung ano ba yan, yung mainit na politika, no? One year to go before election, pero nakikita na natin. Alam mo, kung sa umaga, pag bumibili ako ng dyaryo, talagang maano ka sa, eto na, pumapasok na yung dirty politics. Nakakalungkot lang kung minsan, nakakalungkot lang na yung mukhang mga principled, sila yung nape-persecute. No? Ito yung medyo nakakalungkot lang sa national scene. Yun nga, no? Siguro, huwag silang malungkot kasi kapag ka nape-persecute sila, theirs is the kingdom of heaven. Po. Stand by your conviction po. Kung alam niyong tama kayo, kasama niyo ang Panginoon, wag kayong magpalit ng stand ninyo. Ayan, keng Kapampangan, talakaran kaya kang paniwala. Yes. Lalo mong gusto yan. Okay, meron pa pong isang texter from 3601. Hello po, good PM. Pabati naman Rudy, Ria, Maika Jorens, family Salunga from San Isidro, Santa Rita, Pampanga. Pa-request ko pong song Pananagutan po. Yun. Sige, naririnig ng radio technician natin, Pananagutan daw. Siguro mamaya po, no, pag natapos kami. Okay. Sige, so yun na po ang number 8 na beatitude. So, isummarize natin, no?
ang 8 Beatitudes, no po, they are universal call to grow in the likeness of Christ. Yan. Yes. Oo. Growing in the likeness of Christ. After all naman kasi, we were created in the image of God. Oo. Kaya, ano yung summary mo sa 8? Kaya natin. Kung ako Mahirap, lang, ano? hindi ko kaya. Pero with the grace of God, Yun. makakayanin natin. Oo, yun ang tama. Ang Tama. ano lang, sa panahon natin ngayon kasi, especially nga sa mga bata, ang daming nakapaikot sa kanila na contrary sa beatitude, and kailangan ng maraming dasal para sa kanila, para maging malakas sila para lumaban sa mga ganitong temptations. So, a call to holiness talaga itong mga beatitudes na to, no? Okay, bago tayo magsara, may mga announcements ka sa school or news? Sa UA, okay po, nagsimula na ang klase kanina, pero yung mga gusto pang mag-enroll sa college, tumatanggap pa rin kami. At yung mga estudyante naman natin ay nagpahabati. Nagte-text sila. No? Gusto ko lang din i-congratulate yung UA College Student Council sa pamumuno ni Chris, no, dahil sa very warm na reception kanina sa mga freshmen natin sa University of the Assumption. Good job, guys, and sana ipagpatuloy nyo yan. At pati mga pamangkin at kamag-anak ko na nagpapagrit. Sige, go ahead. May time pa. Kumusta kayo lahat sa mga kamag-anak namin dyan? No? Si Jack, si Irene na mga nakikinig daw ngayon. No? Mukhang dumami yung listeners namin magbuhat nung nag-guest ka dito. May mga fans data akong dalan. Oo. Okay. Sige, yung closing prayer muna natin. Of course, prayer for peace po. Ang ganda ni St. Francis. Okay, magdasal po tayo at manahimik po tayo sandali at let us feel the presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now, forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, ako naman ang announcement ko dito sa ASF Lay Formation Institute. Enrollment ongoing po. Mag-start na po ang classes this coming Saturday. Yan, 8 a.m. 8 to 3 p.m. Yan. Wala ka nang, paalam ka na? Wala na muna sa ngayon. Sige, pwede ka na magpaalam at greeting. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon at sana ay magpatuloy kayong makinig dahil maraking tulong po itong programa nila Chingson para sa ating growth, spiritual growth, no? So makinig lang po kayo sa kanilang programa. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Brother Fer, sa uulitin. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa pag-discuss namin ng 8 Beatitudes. They are the heart of Jesus' teaching. Yan, bago po ako magpaalam, yung regular kong quotable quote by Francis Kong. Isa siyang motivational speaker. Sabi po niya, maintain a healthy and happy disposition and find your strength in God. Ito po, Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po. Good night po. God bless and ingat po kayo palagi.